Bullshit, Ivan. Kailan ka ba magtitinong bata ka? Dad, kalma. Isang empleyado lang naman yung nag-resign sa kumpanya mo. Pwede pa naman tayong maghanap ng papalit sa posisyon niya, which is better than her. And besides, anak niyo po ako, Dad. Yes, but hindi na po ako bata. Kung gusto mo nga, bigyan na kita ng apo para malibang ka eh. My God, Ivan Dronas! Hindi ka na bata ng lagay na yan? Well, tama ka naman. Hindi ka na nga bata, Ivan. Kaya please lang, alang-alang sa kumpanyang ipinamana sa atin ng lolo mo na nagsimula pa sa kalololohan mo, kaya magbago ka na. Please be responsible naman. Dahil hindi magtatagal, sa'yo ko lang naman ito ipapamana. Dahil alam mo naman na ikaw lang anak kong lalaki. Nag-iisa kang lalaki. Dahil ang bunso mong kapatid na si Benice ay babae. Kaya hindi maaaring sa kanya ipamana. Dahil for sure na magiging asawa lang niya ang makikinabang. Dad, please, let me enjoy my life first. At kapag handa na akong pamahalaan ng kumpanyang ito, ay ipinapangako ko sa yung hindi ka magsisisi na sa akin ito ipamana. Sige na, bumalik ka na sa opisina mo. And let the HR look for another applicants that will be qualified to the vacant position. Okay po, Dad. And please, stop bullying our employees para hindi na sila nagsisipag-alisan. Hindi ko sila binubully, Dad. Sadyang maarte lang sila. Napailing na lang si Ian Dronas sa anak matapos nitong umalis sa kanyang opisina. Good morning po, sir. Good morning, Catherine. Dad wants you to hire new employee that will be qualified for a vacant position. Okay, sir. Kaagad na nag-post si Catherine ng hiring banner para sa designer manager position na nakabakante matapos mag-resign na empleyado nila dahil sa pambubuli ni Ivan. Good morning. I am the one who emailed you a curriculum vitae yesterday. The one you told to pass my full requirements. So, what's your name again? I am Brianna Montezuma. Are you a graduate of any management degree? Yes, I am. I graduated Business Administration, major in Marketing Management. And I also attended designing class during my weekends when I am in college. So, why should we hire you? You should hire me because I know that your company will help me gain new knowledge and ideas that I can use in my entire life. I am also willing to give my best of the best to help this company succeed in the near future. And I believe that your company is not just a company, because according to my research, here in your company, all of the employees and owners treat each and everyone as a family, and able for us to have a good and better leadership and succeed into our goals. Well, I think you're the one we are looking for. Congratulations, Miss Brianna Montezuma. You are now hired, and you may start your work tomorrow as a designer manager of Jonas Enterprises. Thank you, and have a great day po. You're welcome. I'm gonna tour you around the company later after lunch. For the meantime, ihahatid na muna kita sa magiging opisina mo. Salamat po. Kaagad na inihatid ni Catherine ang dalaga sa magiging opisina nito. Itinuro din ito sa dalaga kung anong mga rules and regulations ng kumpanya at binigyan din ni Catherine si Brianna ng short briefing about her position, job, and her tasks. Ang lawak naman na magiging opisina ko. Sana talaga kayanin ko ang trabahong ito para sa ikakaahon ng pamilya ko sa kahirapan. Kaya mo yan, self. Laban lang. Masasanay ka din sa trabaho mo at mukhang mababait naman ang mga katrabaho mo. Saad ni Brianna sa kanyang sarili. Pagsapit na 12:00 ng tanghali ay kaagad na siyang lumabas ng kumpanya para mananghalian. Bumili lamang siya ng pansit kanton at itlog bilang tanghalian dahil hindi pa niya alam kung saan pwedeng kumain o kung pwede bang magpaluto. Hello, Brianna. Are you ready for your tour around the company? Yes po, ma'am. Ready na po ako. Too formal. Just call me Kat or Catherine dahil yun ang tawag sa akin ng mga kaopisina natin dito. Besides, mataas din ang posisyon mo dito. Kaya ikaw ang tatawagin nilang ma'am. Okay po.
Huwag ka na magpo sa akin. Dahil nakita ko sa resume mo na magka-age lang tayo. Okay. Natatawang sagot nito. Agad na inilibot ni Catherine si Brianna sa buong kumpanya at ipinakilala sa lahat. Brianna, we are now going to the office of the son of the CEO. But relax lang ha, huwag kang kakabahan. Oo, relax lang ako. Tara. Sir? Saad ni Catherine kasabay ng katok, ngunit walang sumasagot kaya binuksan na niya ang pintuan. Sa CEO na lang muna kita ipapakilala. Wala pala dito ang anak ng CEO. Baka lumabas. Sige, salamat. Kalma ka lang, dahil sobrang bait ng CEO natin. Kaya huwag kang kakabahan ha. Sige. Good afternoon po, sir. Bati ni Catherine matapos kumatok at buksan ang pintuan ng CEO. Good afternoon. May problema ba? Ipapakilala ko lang po sana sir sa inyo ang newly hired design manager natin. Sure. Let her come in. Halika na daw. Pasok ka na. She is Brianna Montezuma, sir. She is very qualified for the position. Hello, Brianna. If you have something to ask or anything you need, just tell it to Catherine, okay? Okay po, sir. And also, if ever my son bullied you, don't hesitate to let me know. May anak kasi akong ubod ng tigas ang ulo, and I don't know what should I do to him para tumino. Siguro kapag nakahanap na siya ng katapat niya, isa ka lang siya titino. Kaya ngayon pa lang, ay ihihingi ko na kagad ng paumanhin kung ano man ang pambubuli ang gawin sa'yo ng anak ko. Salamat po, sir. And also, Catherine, hanapan mo na kagad ng sekretary si Brianna because she needs one. Maraming kailangan tapusin ngayon para sa ikakabuti ng kumpanya. And I don't want her to suffer too much. Noted, sir. Good luck, Brianna, and enjoy. Salamat po. Matapos ang usapan sa loob ng opisina ng CEO, ay kaagad na din silang lumabas at inihatid ni Catherine si Brianna sa opisina nito. Brianna, mauuna na muna ako ha? You can go home na muna to relax and ready yourself. Pwede kang magdala ng mga pang-design mo dito sa opisina mo. You can do anything you want here in your office. Tomorrow morning ang start ng work mo. Usually ay 8 in the morning after 5 in the afternoon ang working hours natin. But as the manager of the company, hawak mo kung anong oras ka papasok as long as you finish everything you need to do. Pwede ka din umuwi ng maaga, but still your salary is fixed to 40,000 a month. Weekend is always off, but sometimes may mga pa-event ang company natin, usually during end of the month, dahil ang gusto ni Sir Ian ay ma-feel natin na pamilya tayo dito. Ang bait pala talaga ni Sir Ian. Oo, kabaliktaran ng anak niya. Kat, baka may makarinig sa'yo. Don't worry, alam ng lahat yon. Okay. Oo nga pala. Free ang breakfast, lunch and dinner natin dito. Plus only coffee pa. Ikaw nang bahala if anong want mo. Coffee, tea, juice, milk, choco, Milo, and any kind of drinks. Even water is free dito. Just tell to your soon-to-be secretary what you want, and she may follow you. And also tell your secretary also na wag hahayaan mawala ng tubig itong water dispenser. Itawag ka mo kagad sa utility management. Sige, salamat. Ayusin ko lang saglit dito bago ako umuwi. Sige, ingat ka ha. Kinabukasan ay maagang pumasok si Brianna sa kanyang trabaho dahil sa sobrang excited niya sa kanyang katrabaho. Good morning, ma'am. Good morning po, ma'am. Kabi-kabila ang bumabati sa kanya sa pagpasok pa lang niya sa kumpanya hanggang sa makapasok siya sa kanyang opisina. Kaagad niya inopen ang opisina at pumasok. Laking gulat niya nang makita na may babaeng nagwawalis roon. Good morning. Pag-agaw niya sa atensyon ng babae. Beshi, ikaw ang magiging amo ko? Teka, ano sabi mo? Ako ang magiging amo mo? Oo, nag-apply ako dito kahapon bilang sekretary. Nung makita ko na hiring sila,
at kaagad naman nila akong tinanggap at pinagsimula na nila ako today. Itinuro na din sa akin ni Kat lahat ng tasks and duties ko bilang sekretary daw ng bagong design manager. I'm glad to see you again, Rosa. Salamat naman at ikaw ang sekretary ko. Hindi na ako maiilang pa at mas madadalian akong gawin ang mga gawain ko. Ako din, Beshi, masaya. But according sa rules dito, kahit magkaibigan o magkamag-anak daw ay ma'am o sir dapat ang tawag. So, may ipag-uutos ka po ba, ma'am? Baliw ka talaga. Call me Brianna kapag nandito tayo, okay? No need to call me ma'am. Parang hindi naman tayo mag-best friend kung imamam mo ko. Okay po. Ipagtitimpla na lang kita ng paborito mong coffee. Wag na. Ako na lang. Tapusin mo na lang muna ang ginagawa mo. Then ayusin mo na ang table mo para makapagsimula na din tayo sa trabaho pagbalik ko. Okay, sabi mo eh. Kaagad na nagpunta si Brianna sa pantry para magtimpla ng kape. Ipagtimpla mo nga ako ng kape. Ako bang kinakausap mo? Definitely yes. May ibang tao pa ba dito bukod sa'yo, miss, at sa akin? Wala na nga ibang tao dito. Ba't hindi ka ba marunong magtimpla ng sarili mong kape? Pareho lang tayo nagtatrabaho dito. Kaya magtimpla ka ng sarili mo. Dahil may paa at kamay ka naman at hindi ka din baldado. Kaagad na bumalik si Brianna sa opisina niya, dala-dala ang 2 kapeng tinimpla nito. Oh, ano nangyari sa'yo at kaaga-aga ay nakabusangot ka? Nakakainis kasi yung lalaki sa pantry. Bakit? Alam mo ba, may paa at kamay naman siya, pero inutusan ba naman akong ipagtimpla ko daw siya ng kape? Ipinagtimpla mo ba? Hindi no, ang kapal ng mukha niya para utusan ako. Pareho lang kami nagtatrabaho dito. Kaya hindi ko siya susundin. At saka isa pa, baka may sarili siyang sekretary. Hindi doon siya magpatimpla. Maliban na lang kung siya ang sekretary, kaya wala siyang mautusan. Kalma ka lang. Ang aga-aga, mainit na agad ang ulo mo. Hay nako, makapagtrabaho na nga lang. Mabuti pa. Salamat pala sa kape ah. Hayaan mo, sa susunod ako na ang magtitimpla ng kape mo. Para hindi mo na makita kung sino man ang nagpainit ng ulo mo. Salamat. Naging abala sina Brianna at Rosa sa mga gawain sa loob ng opisina. Sumapit ang tanghalian at nagdesisyon ng dalawa na mananghalian na muna sa pantry. Anong gusto mong kainin? Kahit anong meron na lang. Sige. Teka Brianna, sure ka ba na ikaw na ang o-order? Oo, ako na. Paano kung makita mo na naman ng lalaking nagpainit ng ulo mo kaninang umaga? Akong bahala. Hindi naman yun mananalo sa akin. Kaagad na naglakad si Brianna patungo sa counter ng pantry upang sabihin na order niya. Nang biglang may tumalapid sa kanyang paa dahilan para kamuntikan siyang mapatihaya. Gago ka talagang lalaki ka. Ano akala mo sa akin? Mapapatihaya mo dahil sa pagtalapid mo? Well, nag-aral ako ng self-defense kaya napahiya ka ano? Singhal ni Brianna matapos sakali ng lalaking tumalapid sa kanya. Matapos niya makatumbling dahil sa pagtalapid nito upang maiwasan niya mapatihaya ay diniretso tumbling niya sabay sakal sa binata. Tigil-tigilan mo ang pambubwisit sa akin ha kung gusto mo pang makauwi sa inyo ng humihinga. Banta pa ni Brianna bago ito pakawalan at talikuran. Dumiretso si Brianna sa counter at umorder ng pagkain nila ng kaibigan na kanyang sekretary na parang tila walang nangyari. Grabe ka talaga, Brianna. Hanggang dito ba naman ay dinala mo ang pagiging wrestler mo? Kawawa naman si Kuyang Pogi. Well, Rosa, alam mo naman na hindi ko talaga pinapalampas sa mga taong ganun ang pag-uugali. Kumain na nga tayo para makabalik na tayo sa opisina mo. Dahil mukhang pinagtitinginan na tayo dito. Wala akong pakialam sa kanila. Wala naman akong kasalanan, no? Alam mo naman at nakita mo naman ang ginawa ng lalaking yon. Sinubukan niya akong talipirin. Matapos nilang kumain ay kaagad na silang bumalik sa opisina ni Brianna. Dala-dala ni Rosa ang 2 baso ng juice na para sa kanya at sa kaibigan niya. Brianna? Katok ni Kat. Bukas yan. Tuloy ka. Brianna, kamusta ka? Okay lang naman.
Bakit? May problema ba? May nakarating kasi sa akin na… Oo, Kat. Totoo yun. May nasakal akong lalaki kanina sa pantry. Because he tried na talapirin ako without knowing na wrestler ako. Kaya yun, napahiya siya. Dahil bukod sa hindi natuloy ang plano niya, dahil kaagad ako nakatumbling, ay nasakal ko pa siya dahil sa inis ko sa kanya. Pasensya na, Kat, ha? Hindi na mauulit. Pangako. It's okay, Brianna. Kat, mawawalan na ba ako ng trabaho? Siyempre naman hindi, no? Maraming nakakita sa totoong nangyari. At alam nila na ginawa mo lang ang dapat. I'm so proud of you, Brianna. Ha? Gulat na tanong nito. Sige na, Brianna. Mauna na ako. Bye! Pagkalabas ni Kat ay naguluhan si Brianna kung bakit ito naging proud sa ginawa niya. Rosa, pakibigay naman ito kay Miss Kat. And also pakisabi na yan ang unang gawa kong design para sa magiging advertisement ng kumpanya natin para mas maraming makaibig na bumili ng produkto natin na sariling gawa ng mga Pilipino. Sige, Brianna, hatid ko lang to saglit. Paalam ni Rosa sa kaibigan. Hello po, Ma'am Kat. Pinapabigay po ni Miss Brianna and pinapasabi din po niya na this is her first design para daw po mas maraming makaibig sa produkto ng kumpanya na sariling gawa ng mga Pilipino. Sige, salamat dito, Rosa. Sige po, Ma'am. Sige. Ma'am, maaari po bang magtanong? Sure, what is it? Bakit po kayo naging proud kay Brianna dahil sa ginawa niya doon sa lalaki kanina sa pantry? Natural lang na maging proud ako sa kanya dahil according to history, ay wala pang nagtangkang labanan ng anak ng CEO sa mga pambubuli nito, kundi si Brianna pa lang. And I'm sure na kapag nalaman ito ng CEO ay matutuwa yon dahil may pag-asa na magbago ang anak niya dahil kay Brianna. Oh my God! Talaga po? Anak ng CEO ang gwapong lalaki na yun? Yes, and he is a bully. Kaya madaming empleyado ang umaalis dito dahil sa kasamaan ng ugali niya. Okay po, Ma'am. Salamat po sa pagsagot. Bye po. Bye. Kaagad na nagbalik si Rosa sa opisina ng kaibigan at ikinuwento dito ang napag-usapan nila ng HR na si Catherine. Hindi mo ba ako ginugood time, Rosa? Hindi nga. Hala, paano na yan? Baka mawalan ako ng trabaho kapag nagsumbong yun sa daddy niya. Ang sabi nga ni Miss Kat ay sigurado daw siya matutuwa ang CEO kapag nalaman nito na finally ay may lumaban na sa anak nito sa pambubuli. Kaya huwag ka nang kabahan. Gaga ka ba, Rosa? Ha? Bakit naman? Paano ako hindi kakabahan? Anak na may-ari ng kumpanya yung sinakal ko. Paano na lang kung alisin nila ako sa trabaho ko? O kaya naman kasuhan nila ako ng physical injury? Tigilan mo nga ang kaka-overthink mo dyan dahil hindi yan mangyayari, okay? Dito ka lang muna, ha? Teka lang sandali, saan ka ba pupunta? Kakausapin ko lang si Miss Kat, Rosa. Ipapaliwanag ko lang ang side ko. Okay, kung yan ang gusto mo. Sinabi ko naman sa'yo na wala ka nga daw dapat problemahin, ayon kay Miss Kat. Miss Kat, excuse me po. Yes, Brianna, may kailangan ka? Nabanggit po sa akin ni Rosa yung about sa guy na nasakal ko kanina. Anong meron? I just want to clear my side po. Siya po ang nagtangka sa akin na manalapid, kaya ko lang po yun nagawa. Huwag mo nang isipin yun, Brianna. I'm so proud nga sa ginawa mo. But, anak po siya ng CEO. Natatakot po akong baka matanggalan po ako ng trabaho dahil sa ginawa ko, Miss Kat. It will never happen. Maniwala ka sa akin. Sige na, bumalik ka na sa opisina mo dahil alam kong marami ka pang dapat tapusin. Sige po. Kaagad na bumalik sa kanyang opisina si Brianna. Kinakabahan man ay pinilit pa rin niyang ikalma ang kanyang sarili at tinapos ang kanyang mga gawain bago umuwi. Rosa, saan ka pala tumutuloy ngayon? Sa Batangas. Grabe, Beshi. Ang layo pa ng uuwian mo. Bakit hindi ka nalang tumira sa tinutuluyan ko? Malapit lang yun dito. Kaunting lakad lang mula rito sa kumpanya natin.
Wala akong dalang mga damit, Beshi. Siguro sa weekend na lang ako lilipat sa'yo para wala tayong trabaho. Mas madaling maglipat. O sige, basta mag-iingat ka sa pag-uwi mo, ha? Oo, ikaw din, Beshi. Mag-ingat ka. Sige, bye-bye. Matapos niyang maglinis ng katawan ay nakatulog kaagad siya dahil sa labis na pagod niya. Good morning, Brianna. Good morning din po, Miss Kat. After mo ihatid ang gamit mo sa opisina mo, ay dumiretso ka sa opisina ni Sir Ian, ha? Yung CEO natin. Bakit daw po? May importante lang daw siyang sasabihin sa'yo. About po ba sa anak niya? I think hindi, kaya kalma lang. Mabait yun si Sir Ian. Okay po, mauna na po ako. Sige. Pagkalapag nga niya ng kanyang bag, ay dali-dali na siya nagtungo sa opisina ng kanilang CEO. Good morning po, sir. Bati niya matapos buksan ang pintuan at pumasok. You're here. Have a seat. Okay po. I heard what happened between you and my son yesterday. I'm so sorry po, sir. Sinubukan po kasi niya akong talapirin, kaya ako lang po yun nagawa. Pangako po, hindi ko na po uulitin yon, sir. Huwag niyo lang po sana akong paalisin sa trabaho. Sino ba nagsabi sa'yo na aalisin kita dito? Hindi niyo po ba ako sesisantihin? Of course not. You're too good for your position. And also, I want to say sorry about what my son did to you. And salamat pala dahil ginantihan mo siya. Hindi po kayo nagagalit na ginantihan ko siya? Of course not. Masaya pa nga ako dahil sa wakas ay may pumalag din sa anak kong walang katino-tino. Okay po. Alam mo bang lahat ng binubuli niya si Ivan ay nagre-resign kaagad? Kaya I am so happy dahil kakaiba ka sa kanilang lahat. Salamat po. Please ready your report about the design you made. Dahil ipepresent mo yun mamaya sa meeting natin with our investors. Sige po, sir. Ihahanda ko na po. Sige, you can now go back to your office. Kaagad na bumalik sa kanyang opisina si Brianna. Rosa, pakilagay naman ito sa isang brown folder dahil ipepresent natin yan mamaya sa meeting with our investors after lunch. Sige, good luck sa'yo mamaya. Galingan mo para matuwa din sa'yo mga investors natin. Sana lang talaga hindi ako kabahan mamaya habang nagsasalita ako. Kundi lagot ako nun. Kaya mo yan. Thank you. Sabay silang nananghalian sa pantry at kaagad din silang bumalik pagkatapos kumain upang maghanda na para sa meeting. Rosa, inilipat mo ba ng folder yung mga design ko? Hindi. Inilagay ko lang dyan sa folder na hawak mo kanina bago tayo mananghalian. Bakit nawala yun dito? Lagot na ako niyan. Malapit na magsimula ang meeting. Wala ka bang kopya dun sa laptop mo? Meron naman. Ang kaso nga lang baka hingian nila ako ng hard copy ng mga design ko. Mamaya mo na isipin yon, Brianna. Tara na muna sa conference hall dahil baka nandoon na sila. Sige na nga, tara na nga. Can we see your hard copy, Miss Brianna? I'm so sorry, sir. But something happened with my hard copy. Please give me a chance to show you the hard copy of the design I made as I finish making it again as soon as possible. Okay. I am hoping that your hard copy is as beautiful as your soft copy. I promise, sir. Then, I'll see you soon. Mr. Donas, I have to go. Thank you, Mr. Chua. I'll see you soon. Matapos umalis ng mga investors, ay kaagad na kinausap ni Ian si Brianna. Brianna, I thought that you finished your design already yesterday. Yes, sir. Natapos ko nga po kahapon. Then why didn't you present it to the investors? After po kasi namin kumain ng sekretary ko wala na po sa folder na pinaglagyan namin yung mga design. And hinalughog na po namin ang lahat ng files sa opisina dahil sa pag-aakalang na misplace lang po namin. Pero wala po talaga doon, sir. If that's the case, then go to the IT office and mag-request ka ng review ng CCTV during the time na inilagay nyo sa folder ang design. Until the time na umalis kayo papunta sa meeting. Para malaman natin if anong nangyari. Okay po, sir. Update me agad. Sige po, sir. Matapos magpunta sa IT office, ay nalaman ni Brianna kung sino may kagagawan ng lahat.
Excuse me, Mr. Ivan. Hindi ka ba marunong kumatok at basta-basta ka na lang pumapasok sa loob ng opisina ko? Marunong akong kumatok. Pero ikaw, marunong ka din ba ng salitang privacy? Oo naman. Bakit? Gusto mo bang magkaroon tayo ng privacy? Alam mo naman pala ang salitang privacy eh. Pero bakit mo kinuha ang design ko nang walang paalam? Because I want to. Hindi mo ba alam na kailangan ko yung i-present sa harap ng mga investors kanina? Pero dahil kinuha mo, hindi ko tuloy na ipakita sa kanila. Nakakainis ka talaga. You always ruin my day. Kasalanan mo yan. Wala nagtatangka na sigawan at saktan ako. Pero ikaw, ang lakas-lakas ng loob mong gawin yon. Ang kapal-kapal talaga ng pagmumukha mong gago ka. Ano akala mo? Porket anak ka ng CEO ay ito-tolerate ko na ang mga pinagagawa mo? Sorry to inform you, Sir Ivan. But I am not like other employees here na papayag na lang na magpabuli sa'yo. Ah, ganun ba? Sige, kuhanin mo sa akin ngayon itong designs kung kaya mo. Binabalaan kita, Sir Ivan. Ibigay mo na sa akin yan bago pa ako mapuno sa'yo at makatikim ka na naman sa akin. Well, hindi ako natatakot, Miss Brianna, dahil boss mo ako dito. Hayop ka! Akin na yung designs ko! What's going on here? Dad, that girl kasi. Bigla-bigla na lang pumapasok dito sa opisina ko para sigaw-sigawan ako. You better fire her. Ivan, I know you and I know Brianna too. What do you mean, Dad? Alam ko hindi ka susugurin dito ni Brianna kung wala kang ginagawang masama sa kanya. Brianna, you better tell me what's the problem. Simple lang naman po, sir, ang problema. Ang hinahanap ko pong designs kanina na kailangan i-present sa investors natin ay kinuha lang naman po pala ni Sir Ivan para pagtripan po ko. And now, ayaw niya pong ibalik sa akin. Ivan, yung hawak mo bang papers ay ang design na sinasabi ni Brianna? Yes, Dad. Give it back to her, Ivan. Now! Oh! Thank you po, Sir Ian. You're welcome. You may now go. Okay po, sir. Kaagad na lumabas si Brianna sa opisina ni Ivan at dali-daling bumalik sa sarili niyang opisina. That's bullshit, Ivan! Kailan ka ba magtitino, ha? Hindi ka ba talaga titigil sa pambubuli mo sa mga empleyado natin? Dad, naiinis lang ako sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Honestly, hindi pala ako naiinis. Natutuwa ako kapag nakikita ko siya nagagalit. She looks so cute kapag galit siya. I don't know why, but that's my reason. Kaya ako siya patuloy na iniinis. Isang beses pa, Ivan, at hindi mo na magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Sa takot ni Ivan na mapaalis sa kumpanya at itakwil ng ama, ay tinigilan na niya ang dalaga. Subalit sa paglipas ng mga araw ay namimiss niya ang presensya ng dalaga. Anong dahilan, bro, at nakatulala ka dyan? At tila may problema kang kinakaharap. James, naiinis lang ako dahil nakita ko si Brianna kanina. At bakit ka naman naiinis? Hindi mo ba napagtripan kaya ka naiinis? Hindi, pre. Si looks so happy kanina kasama yung nasa accounting department na si Mario. Ito si Mario naman ay pasimple pa kay Brianna. Halata namang may gusto siya kay Brianna o baka nga nanliligaw na siya doon. Wait, he look like a jealous boyfriend. Mukhang tinamaan ka na kay Brianna, pre. Di ko alam, pre. Pero naiinis ako kapag naiisip kong maaaring maging sila na ni Mario. Alam mo, ligawan mo kaya. Baka sakali may pag-asa ka. Paano kung mabasted ako? Wow, isang Ivan Dronas na napakabuli. Natatakot mabasted? Baliw, what if lang naman? Kaya mo yan. Pero hindi ako marunong manligaw. Alam mo naman na ako ang hinahabol-habol ng mga girls, di ba? Well, ngayon ay pag-aralan mo na kung ayaw mo maunahan ng Mario na yun. Sige pre, I need to go back to my office. Sige, good luck lover boy. Sira ulo. Sa pagbalik ni Ivan sa kanyang opisina ay makakasalubong niya si Brianna bago siya makarating sa kanyang opisina. Brianna. Yes sir, may pag-uutos po ba kayo? Wala naman. Pero pwede ba kita makausap sa opisina ko? Tungkol saan? Kung pagtitripan mo lang ako ulit, please lang, wag mo nang ituloy. Hindi.
Hindi kita pagtitripan. Seryoso lang yung sasabihin ko kaya hihintayin kita sa opisina ko, ha? Okay. Kaagad itong sumunod sa binata upang malaman kung anong sasabihin nito sa pag-aakalang tungkol iyon sa kanyang trabaho. Salamat at pinaunlakan mo kung makausap ka dito. Tungkol saan po ba ang pag-uusapan natin, sir? Gusto ko lang sana humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Yun lang pala. Sana sinabi mo na po kanina. Huwag mo na pong isipin yun dahil pinapatawad na kita. Basta, huwag mo na pong uulitin sa akin. At syempre, maging sa iba ay huwag mo na pong gagawin. Pangako. Kung yun lang po ay mauna na po ako, sir. Wait lang, Brianna. Bakit po? Gusto ko din sana ipagtapat sa'yo itong nararamdaman ko. Magmula kasi nang tigilan kitang pagtripan, ay namiss ko na ang presensya mo, ang boses mo, ang buong ikaw, at napag-alaman ko sa sarili ko na mahal na pala kita. Mahal na kita, Brianna. So please, pwede mo ba akong pagbigyan na may paramdam ko sa'yo ang damdamin ko? Sir, akala mo lang po na mahal mo ko. Pero ang totoo ay namimiss mo lang akong pagtripan. Kaya please lang, ayoko na po makipag-away pa sa inyo dahil lang sa mga walang kwentang bagay. Liligawan kita, and that's an order. Kaagad na lumabas si Brianna sa loob ng opisina ng binata. Anyari sa'yo? Bakit namumutla ka? Ayos ka lang ba? Okay lang ako, Rosa. Nagulat lang ako sa sinabi ni Sir Ivan. Bakit? Ano ba sinabi niya sa'yo? Pinagbantaan ka ba niya? Hindi, pero sinabi niya na liligawan niya daw ako. Oh my God, Beshi! The best talaga ang ganda mo! Pati ang pinakabully dito sa kumpanya natin na anak ng CEO ay napaibig mo! Baliw ka talaga. Hindi ko siya type, no? At saka isa pa, baka mamaya ay may pinaplano na naman yung kalokohan. Let me give you a ride. Thanks, sir. But no thanks. Kaya na po namin umuwi mag-isa dahil may mga paan naman po kami. At kaya na namin lakarin ang pupunta sa bahay namin. Beshi, sumabay na kaya tayo? Tumigil ka nga dyan, Rosa. Kung gusto mong sumabay sa lalaking yan, edi sumabay ka. Ako, uuwi na. Bahala ka dyan. Joke lang naman. Napakaseryoso mo talaga, Brianna. Ayaw niyong sumakay? Eh di sasabayan ko na lang kayo hanggang sa makarating kayo sa bahay niyo. Sir Ivan, hindi na po kailangan. Kaya na po namin ang sarili namin. I insist. Ikaw bahala. Bahala kang magmukhang tanga dyan. Handa ako magpakatanga para sa'yo, Brianna. Dahil kagaya ng sinabi ko sa'yo, mahal na mahal kita. Bilisan mo maglakad, Rosa. Heto na nga, binibilisan na. Lock the gate, Rosa, bago ka pumasok, ha? Okay. Rosa, wait. Sir, ano pong kailangan ninyo? Please give this to Brianna. Pakisabi, pinapabigay ko. Sige po, sir. Sige, salamat. Matapos ilak ang pintuan at gate, ay kaagad na pumasok si Rosa sa loob ng bahay ng kaibigan. Brianna, para daw sa'yo. Bulaklak? Aanhin ko naman to. Kanino bang Poncio Pilato ito nanggaling? Ipinapaabot ni Sir Ivan sa'yo. Kaya ba natagalan ka sa pagsasara ng gate? Oo. Well, dahil mahal na mahal kita, Rosa, here, flowers for you. Aba, bakit mo naman yan ibibigay sa akin? Binigay nga yan ni Sir Ivan sa'yo, di ba? Well, magmula ngayon, magkukunwari kang binibigay mo sa akin ng bulaklak kung sakali magpabigay ulit siya. But take it as yours, ha? Sure ka ba dyan? Baka maghalit yun sa akin. Don't worry, hindi naman niya malalaman. Okay. Araw-araw ay may dalang bulaklak si Rosa na galing kay Ivan at ipinapabigay kay Brianna dahil iniiwasan na ni Brianna na magtagpo pa ang landas nila ni Ivan. Brianna, may note itong bulaklak. Hinihintay ka daw niya mamayang gabi sa restaurant na katapat ng kumpanya natin at hindi daw siya aalis doon hanggat hindi mo siya sinisipot. Hayaan mo lang siya. Bahala siya maghintay doon. Paano kung magtanong yun? Ako nang bahala. Huwag kang mag-alala. Okay, pero alam mo,
Halos isang buwan na din nagpapadala ng bulaklak at chocolate si Ivan sa'yo. Wala ka ba talagang balak na pagbigyan siya? Mukha namang seryoso yung tao eh. Alam mo naman, Rosa, na pinagtripan na ako noon ng ilang beses. Kaya ayoko nang sumugal sa nais niya. Kung magbabago kaya si Ivan, pagbibigyan mo na siya? Siguro. But I'm not sure. Kasi nga, kilalang bully at loko-loko yun. Even his father know how bad his attitude is. Hay nako, kung ako lang ikaw, pagbibigyan ko na yun si Ivan na manligaw sa akin. Pwes, hindi ako ikaw. Brianna, what if pagbigyan mo siyang manligaw sa'yo? Malay mo, mahulog ka din sa kanya pagdating ng araw. Hindi mo naman siya kailangang sagutin agad. Kahit umabot pa ng taon ang panliligaw niya, humatyaga siya, ay tsak naman akong mapapaibig ka din niya. Alam mo, Rosa, tumigil ka na nga. Sa ugali ni Sir Ivan ay hindi nun kakayanin manligaw ng ilang taon sa isang babae. Lalo na kung sa akin na hindi naman mayaman at isang empleyado niya lang. Subukan mo kasi para malaman natin. Dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan ay napaisip si Brianna. Makakaramdam siya ng awa para sa binatang walang ginawa kundi ang padalhan siya ng bulaklak at tsokolate. Brianna, si Sir Ivan ba yung lalaking nakaupo sa labas ng restaurant? Aba, malay ko. Beshi, siya nga. At mukhang doon na siya nakatulog. Teka, tinutuon niya ang nasa sulat na hihintayin kanyang puntahan mo siya doon. Baka naman nagkakamali ka lang. Malabo maghintay yun si Sir Ivan sa akin dyan ng ganoon katagal. Malay mo naman, di ba? Ay nako, tara na nga at baka maliit pa tayo dahil dyan sa mga iniisip mo. Naging abala ang dalawang magkaibigan sa kanilang trabaho sa buong maghapon. Haist! Nakakapagod, Beshi. Ang dami ng trabaho natin ngayong araw. Oo nga, Rosa. Nakakapagod. Parang gusto ko na kagad matulog sa pagod na nadarama ko. Pareho tayo. O siya, sige na, Rosa. Pakilak na lang ulit ng gate, ha? Sige. Brianna! 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 Bakit ba? Kung makasigaw ka dyan para kang nawawala. Nakakapagtaka lang kasi na walang Ivan na nagpakita sa akin ngayon para magpabigay ng bulaklak sa'yo. Hayaan mo na yun. Baka napagod na, kaya tumigil na. Hindi kaya tinutuo nga niya ang sinabi niya sa note kahapon? Napansin mo ba kung nandoon pa rin sa resto yung tinuturo ko sa yung lalaki kanina? Na sa palagay ko ay si Sir Ivan? Hindi ko napansin. Pero sure ako na hindi siya yun. Kaya matulog ka na. Dahil matutulog na din ako. At talagang ako ay antok na antok na. Nasa kasarapan ng tulog si Brianna nang biglang tumunog ang kanyang cellphone dahil sa tawag mula sa kanilang CEO. Hello po, sir? Hello, Brianna. May alam ka ba kung nasaan si Ivan? Kagabi pa kasi siya hindi umuuwi dito sa bahay. At wala din naman siya sa kondo niya. Hindi ko po alam, sir, kung nasaan si Sir Ivan. Pero nasubukan niyo na po bang tawagan siya sa cellphone niya? Oo, sinubukan na namin. Pero nakapatay ang cellphone niya. Ganoon po ba? Yes. Can you help me find him? Nasa opisina na kaming lahat. Isama mo si Rosa para may kasama ka sa paghahanap. I'll give you payment na lang para sa abala. Nag-aalala na kasi ako sa kanya dahil kagabi pa siya nawawala and hindi din siya pumasok kanina sa opisina niya. Tapos, ang lakas pa ng ulan. Sige po, sir. Pupunta po kami ni Rosa dyan. Sige, maraming salamat. Rosa, wake up! Bakit? Inaantok pa ako. Tumawag si Sir Ian. Bakit daw? Nagpapatulong sa paghahanap kay Sir Ivan. Babayaran na lang daw tayo, kaya tara na. Dahil hinihintay nila tayo sa office. Teka, magja-jacket lang ako. Kaagad silang nagtungo sa opisina at nagdiretso sila sa conference hall batay sa bilin ng CEO. Tuloy kayo, Brianna and Rosa. So ngayon, marami na tayo dito. Kumpleto na tayo. Pagtulong-tulungan nating hanapin si Ivan. Dahil kagabi pa siya hindi umuwi sa bahay at sa kondo niya. Hindi rin siya pumasok sa trabaho kanina. Sir, mawalang galang na po.
Pero sa palagay ko po ay alam ko kung nasaan si Sir Ivan. Dito lang po kayong lahat and give me time. At sinisigurado ko po na babalik kami ni Brianna na kasama si Sir Ivan. Saan siya naroroon? Basta po, huwag kayong aalis dito. Babalik po kami agad. Teka lang Rosa, saan ba tayo pupunta? Sisiguraduhin natin kung si Sir Ivan nga ang nakita natin kaninang umaga. Kaya tara na, bilisan mo. Hindi nga siya yun. Sir Ivan! Rosa? Salamat Rosa. At isinama mo si Brianna dito. Kagabi ka pa ba naghihintay dyan kaya hindi ka umuwi sa inyo at sa kondo mo? At kaya din hindi ka pumasok kanina? Oo, dahil gaya ng sinabi ko sa sulat ay hihintayin kita. Ginawa ko Brianna, hinintay kita. Sa susunod na lang tayo mag-date Ivan. Dahil for now ay kailangan mo na muna magpakita sa daddy mo. Dahil marami na ang naaabala dahil sa ginawa mo. Ibig bang sabihin nito ay pumapayag ka ng ligawan kita? Oo na. Basta tara na muna at secret lang muna, okay? Salamat. Hindi kita mayayakap dahil alam kong mabaho na ako. Dahil kagabi ko pa to suot. Tara na nga. Kaagad silang bumalik sa conference hall kasama si Ivan na basang-basa ng ulan. Anak, saan ka ba nang galing at basang-basa ka ng ulan? Mukhang hindi ka pa naliligo dahil sa amoy mo. May problema ka ba anak? Wala po dad. Pasensya na po kung nag-alala kayo sa akin. Okay lang. Basta sa susunod ay magpapaalam ka na kung saan ka pupunta. At wag mo na ulit gagawin ng ganito. Dahil maraming naaabala na dapat ay nagpapahinga na. Yes dad. Everyone, salamat sa oras ninyo. I'm going to add 1,000 in your salary dahil sa abalang na idulot ko sa inyo para mahanap ang aking anak. Maari na kayo umuwi. Brianna and Rosa, maraming salamat sa inyo. You're welcome po, sir. Mauuna na po kami ni Rosa dahil antok na din po kami. Sige, ingat kayo. Dad, sa kondo na lang po ako uuwi. Salamat po at patawad po sa nagawa ko. Sige anak, uuwi na din ako. Nagsiuwian na ang lahat dahil may trabaho pa sila kinabukasan. Sa palagay mo, Rosa, tama ba ang naging desisyon ko na pagbigyan si Ivan na ligawan ako? Walang mali sa desisyon mo dahil halata naman na seryoso sa'yo yung tao. Sana hindi tripping ito dahil kung hindi ay talagang hindi ko siya mapapatawad. Matulog ka na dahil bukas pagising mo ay mararanasan at mararamdaman mo na ang sweetness na meron si Sir Ivan. Kinabukasan ay na-late sila ng gising dahil sa puyat, kung kaya naman ay 9:00 na nang sila ay makapasok sa trabaho. Good morning. Anong ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Hindi ba at pinayagan mo na akong manligaw sa'yo? Kaya magmula ngayon ay ihahatid sundo na kita. Hindi pwede dahil kasabay ko si Rosa. Yun lang naman pala eh. E di sasabay na din natin si Rosa para hindi na din siya mapagod sa paglalakad. Sige po, Sir Ivan. Bet ko yan. Sakay ka na din, Brianna. Nakasakay na si Rosa sa backseat. Baka gusto mo na din sumakay sa passenger seat. Sa backseat na lang din ako sasakay. Hindi. Sa passenger seat ka. Dahil nililigawan nga kita, di ba? Oo nga. Sa passenger seat ka, Brianna. Dahil wala nang space sa tabi ko. Nakapatong kasi yung bag ko eh, kaya sakay ka na sa tabi ni Ivan. Kaagad na sumakay si Brianna sa passenger seat matapos siyang pagbuksan ni Ivan. Naging mabilis lang ang kanilang biyahe dahil malapit lang ang bahay ni Brianna sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Good morning, Mom and Sir Ivan. Good morning. See you later. Salamat sa paghatid. Always welcome. Kaagad silang pumasok sa opisina niya at nagsimulang magtrabaho. Grabe, Beshi! Nakakakilig kayo ni Sir Ivan. Bagay na bagay kayo ang dalawa. Pansin mo ba kanina na pinagtitinginan kayo habang naglalakad tayo papunta dito sa opisina mo? Alam mo, tapusin mo na lang yung ginagawa mo dahil nasa trabaho kaya tayo at kailangan nating matapos ang lahat ng gawain natin. Brianna, Montezuma, Dronas.
Bagay na bagay, Beshi, kapag ikinasal na kayo ni Sir Ivan. Hee! Tumigil ka nga dyan, Rosa. Pinayagan ko lang manligaw. Hindi ko pa sinasagot. Hayaan mo na. Doon din naman ang punta ninyo. Ewan ko sa'yo. Baliw ka talaga. Lumipas na naman ang buong maghapon at natapos kaagad nila ang mga dapat nilang gawin para sa araw na yon. Flowers for you. Salamat dito. Alam mo, hindi mo na naman ako kailangan bigyan palagi ng bulaklak. Nag-aaksaya ka lang ng pera mo eh. Wala akong pakialam kung magkano man ang bulaklak na yan. Basta, binili ko yan para sa'yo. Para mapasaya ka at para ipakita sa'yo na seryoso ako sa'yo. Salamat. Kain muna tayo sa labas. Huwag na. Busog pa naman ako dahil sa free dinner ng kumpanya ninyo. I insist. Rosa, sumama ka na sa amin. Sige, Sir Ivan. Huwag niyo na akong tawaging sir kung tayo-tayo lang naman. Just call me Ivan. Okay, Ivan. Basta treat mo din ako ha, para sulit ang pagiging third wheel ko. Oo naman. Wala nang nagawa pa si Brianna kundi ang sumama kay Ivan. Kumain sila sa labas at tunay na naami siya sa lugar dahil halatang para sa mayayamang couple ang lugar na pinuntahan nila. Matapos na nasabing date ay inihatid sila ni Ivan pauwi. Napaka-sweet talaga ng future boyfriend mo, Beshi. Bagay na bagay talaga kayo. Ewan ko sa'yo, Rosa. Umayaw na nga ako. Ikaw naman tong todo agree sa mokong na yun. Siyempre, para magkaroon na siya ng space dyan sa puso mo. Bagay naman kayo eh, kaya dapat ay kayong dalawa talaga ang magkatuluyan. Hay nako, daig mo pa ang isang kupido sa mga pinagagawa mo. Ivan, may bagong pasok ulit tayong empleyado. Pagtripan mo ulit ha, kagaya ng ginagawa mo parati. Kung gusto mo makatikim na sa akin. Dad, nagbago na po ako. Hindi na ako ang Ivan na napaka-bully nun. Never na po ako mangbubuli, Dad. Dahil ayoko po magalit sa akin si Brianna. Baka patigilin niya na ako sa panliligaw ko sa kanya. Sandali, Ivan. May sakit ka ba? Nakakapanibago ka naman, anak. Mukhang patay na patay ka dyan kay Brianna. Yes, Dad. Mahal na mahal ko po talaga siya. Kaya gagawin ko po ang lahat para makuha ang matamis niyang oo. At kapag nakuha ko na po yun, ay iingatan at pahahalagahan ko po. Tama yan, anak. Kapag nagmahal ka, ay mahalin mo ng todo. At alagaan mo siya. Huwag na huwag mong sasaktan. Tignan mo kami ng mami mo. Hanggang ngayon ay nagmamahalan pa rin. Dahil kahit may mga anak na kami, ay patuloy ko pa rin siyang nililigawan. Ganoon ang gawin mo, anak. Kung ayaw mo, mawala siya sa'yo. Salamat po, Daddy, sa mga payo mo. I will make you proud of me, Dad. Mamahalin at aalagaan ko po palagi si Brianna. Good luck, anak. Alam ko mahal ka din niya. Takot pa lang siguro siyang umuo sa'yo dahil sa mga nagawa mo. Pero kapag handa na siya, ay ingatan at pahalagahan mo. Dahil kapag sinira mo ang tiwala ng isang tao, ay hindi mo na yun maibabalik sa dati. Yes, Dad. Tatandaan ko po lahat ng payo mo. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan nang nanliligaw si Ivan kay Brianna. Walang nagbago sa panliligaw ng binata at patuloy lang nitong pinapahalagahan at minamahal ang dalaga. Brianna, 1 taon na mula nang payagan mo manligaw sa'yo si Ivan, hindi ba? Oo, bakit mo natanong? Ang tagal na din pala niyang nanliligaw sa'yo, no? Wala ka pa din bang balak na sagutin siya? Hindi ko alam, Rosa. Aaminin ko na gusto ko na siyang sagutin. Pero natatakot pa rin ako na baka magkamali ako ng desisyon. Kaya hahayaan ko na lang muna siyang manligaw sa akin. At kapag umabot ng 2 taon, ang panliligaw niya, ay sasagutin ko na siya. Kapag tumigil naman siya sa panliligaw niya, ibig sabihin lang nun ay hindi talaga niya ako mahal. Gaga ka talaga. Kapag yun napagod sa kakahintay sa'yo at maunahan ka pa ng malanding aya na yun, ay nako, ewan ko na lang sa'yo. Aya? Yung new employee na naka-assign sa front desk? Oo, halata naman na pasimple niyang nilalandi si Ivan, no? Kaya much better na bakuran mo na para hindi na maagaw sa'yo. Alam mo,
Kung talagang mahal ako ni Ivan, siya na ang mismong iiwas sa lumalandi sa kanya. Okay, desisyon mo yan. Sana lang talaga ay hindi ka maunahan ng Aya na yun. Sa mga katagang binanggit ng kaibigan ay nakaramdam ng pangamba si Brianna. Subalit buo na ang kanyang desisyon at hindi na yun magbabago pa. Sir Ivan, kumain ka na po ba? Gusto mo sabay na tayong kumain? Thanks, Aya. Ba't may kasabay na akong kumain? Si Brianna. Sir, I think hindi ka naman mahal ng Brianna na yon. Biruin mo, it's been a year since ligawan mo siya. But until now, ay hindi ka pa rin niya sinasagot. Siguro ay may hinihintay lang yun na iba at pinaglalaruan ka lang niya. Kaya sir, why don't you try to date me? Hindi kita sasaktan. Ayus-ayusin mo ang pananalita mo, Aya. Hindi ganoong babae si Brianna. At nire-respeto ko ang desisyon niya. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo ang pagsasalita sa kanya ng masama. At layuan mo ako kung ayaw mo mawalan ng trabaho. But I really want you, sir. Hindi mo ba ninanais halikan itong mga labi ko? Saad nito at tinangkang halikan si Ivan, ngunit hindi ito nagwagi dahil kaagad ito na itulak ni Ivan dahilan para mapaupo ito sa sahig. Stop doing those things, Aya. Hindi ko ipagpapalit si Brianna sa isang babaeng kagaya mo. Napakalandi mo. Pero ibahin mo ako. Dahil kahit anong gawin mo, ay hindi mo ako malalandi. Dahil hindi ako magpapalandi sa'yo. Sigaw ni Ivan bago ito iwanan. Hi, Rosa. Brianna, tara na. Let's eat lunch na. Mamaya mo na ituloy ang ginagawa mo. Baka nagugutom ka na. Sige. Salamat. Ako na o-order ng pagkain natin para hindi ka na mapagod sa paglalakad. Salamat ha. Kaagad na nagpunta si Ivan sa counter para sabihin ang order niya para sa kanilang tatlo. Brianna, nakita ko pala kanina si Aya. Sinusubukan niyang landiin si Sir. Wala akong pakialam kung kanino man magpalandi si Ivan, Rosa, dahil hindi ko pa naman siya boyfriend. But Ivan really loves you. Paano mo naman nasabi? Kasi, he refused Aya. Itinulak at sinigawan pa nga niya eh. Kawawang Aya. Akala siguro magpapalandi sa kanya si Ivan. Hindi alam na patay sa'yo ang lalaking pinapantasya niya. Tinulak ni Ivan? Oo, tama lang yun sa kanya. Pero baka nasaktan yung tao. Kawawa naman. Hay nako, huwag kang maawa sa haliparot na yun, no? Dahil may balak yon na ahasin sa'yo ang future boyfie mo. Hindi pa tayo sigurado dyan dahil anong malay natin, mahulog din si Ivan sa kanya, hindi ba? Well, I think malabong mangyari yon dahil mahal na mahal ka kaya ni Ivan. At saka, alam mo bang nakakwentuhan ko si Kat kaninang umaga? Ano namang pinagkwentuhan ninyo? Na ang sabi daw ni Sir Ian ay masaya siya na ikaw ang minamahal ni Ivan. Dahil napatino mo daw ang anak niya. Kakaiba ka talaga, Beshi. Sira ka talaga. Desisyon ni Ivan ang pagbabago niya. Hindi ko naman siya inutusan na gawin yun. Nagkusa siya. Kasi nga, mahal ka niya. Sinong nagmamahal kay Brianna? Sino pa nga ba? Eh di ikaw. Huwag ka na magselos. Dahil ikaw lang naman ang tinutukoy namin. Akala ko may bago nang manliligaw si Brianna eh. Alam mo, kung ikaw naman ang makakakompetensya nila, ay talagang titigil yun sila. Biruin mo ba naman? Bukod sa pagiging mayaman mo, ay gwapo ka pa at maalaga. At ang pinaka-the best na rason para tumigil sila ay mahal na mahal mo si Brianna. Siyempre naman, wala na akong ibang mamahaling babae kundi si Brianna lang. Maliban na lang kung magkaroon kami ng anak na babae sa future. Anak agad? Bakit? Sinagot ka na ba ni Brianna? Hindi pa, pero advance lang ako mag-isip. Kumain na nga tayo. Puro kayo kalokohang dalawa. Kaagad na silang kumaing tatlo ng tanghalian habang masayang nagkwekwentuhan. Ivan, hindi ka ba napapagod sa panliligaw mo sa akin? Bakit naman ako mapapagod? Kasi mahigit 1 taon ka nang nanliligaw sa akin. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kita sinasagot. Never ako mapapagod
o magsasawa sa panligaw sa'yo. Dahil hindi naman kita nililigawan para sagutin ako kagad. Nililigawan kita dahil gusto ko iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko. At gusto kong kusa mo akong mahalin ng walang pagpipilit. At kahit gaano pa katagal, ay handa akong maghintay sa'yo. Kung iniisip mo ang mga taong umaaligid sa akin, ay huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko naman sila papansinin. Dahil nakatali na ang puso ko sa'yo, Brianna. Maraming salamat sa pagmamahal at pag-intindi mo sa akin, Ivan. No worries. Lumipas ang ilang buwan at sumapit na ang Valentine's Day. Mahigit 2 taon na mula nang manligaw si Ivan kay Brianna. Brianna, can you be my date tonight? Ivan, no need to ask. Siyempre naman oo, dahil ikaw lang naman ang maliligaw ko. Salamat. See you later. I love you, Brianna. Thank you, Ivan. Buong maghapon ay naging abala sina Brianna at Rosa sa kanilang mga trabaho sa opisina. Matapos ang kanilang trabaho ay maaga silang umuwing dalawa kung kaya naman ay hindi na sila naihatid ni Ivan sapagkat hindi nito alam na umuwi na sila. Brianna, may date ba kayo mamaya ni Ivan? Oo, meron. At saka plano ko na sana siyang sagutin mamaya pero pinag-iisipan ko pa din. Kaya hindi pa ako sure kung itutuloy ko na ba o hindi pa. Gaga, ituloy mo na. Huwag mo nang patagalin pa. Dahil sa palagay ko ay sapat na ang 2 taon mahigit na paniligaw niya sa'yo para naman mabakuran mo na at nang tumigil na ang haliparot na aya na yun sa panlalandi sa future boyfriend mo. Unang-una sa lahat, may tiwala naman ako kay Ivan kaya walang magagawa ang aya na yun. Kung sasagutin ko man si Ivan ay dahil yun sa mahal ko na siya at hindi dahil kay Aya. Naks naman! Salamat naman at sa wakas ay naisipan mo na din sagutin si Sir Ivan. Ikaw, anong ganap mo mamaya? May date ka din ba? Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. May nanliligaw pala sa akin. Di goods. Basta, huwag ka lang niyang sasaktan at paiiyakin Si Mario, yung dating nanligaw sa'yo pero hindi mo pinayagan? Si Mario. Ayos yan. Mukhang mabait naman yun at saka maalaga. Okay lang sa'yo? Oo naman. Bakit naman hindi? Wala. Akala ko lang kasi ayaw mo. Baliw ka talaga. Masaya ako na sa wakas ay makikipag-date ka na din. Good luck sa date mo mamaya ha. Salamat. Ikaw din. Good luck sa'yo. At enjoy your night with Mario. Salamat din, Beshi. Naisip ko lang, what if sagutin ko na din kaya si Mario para sabay ang mot-mot natin? Bakit? Kailan pa ba siya nanliligaw sa'yo? Nung Feb 1 lang siya nagsimula. Wow ha, hindi ka naman atat na atat magkajowa no? Gusto ko lang na mabakuran ko kagad si Mario at baka landiin pa ni Aya. Mahirap na. Ay nako, ewan ko sa'yo. Lumipas ang oras at sumapit ang oras na 7:00 kung kaya naman ay kaagad na gumayak ang 2 magkaibigan para sa kanilang date. Beshi, napakaganda mo talaga. Siguradong matutulala si Sir Ivan sa'yo pag nagkataon. Pareho lang tayong maganda, Beshi. Kaya nga tayo mag-best friend, hindi ba? Sabi ko nga. Good evening, Rosa. Happy Valentine's Day. Good evening din po, Sir Ivan. At Happy Valentine's Day din po sa inyo. Ivan na lang itawag mo sa akin. May date ka din ba tonight? Or sasama ka sa amin ni Brianna? Ay hindi na, Ivan. Solohin mo na si Brianna tonight. Dahil may date din ako with Mario. Mario? Yung dating patay na patay kay Brianna? Yes, but sa akin na siya ngayon patay na patay. Ang swerte niya para mapaibig ang isang kagaya mo. Thank you. By the way, si Brianna ba ay gayak na? Oo. May kinukuha lang siya sa kwarto niya. Sige. Salamat. Hintayin ko na lang siya sa labas. Kaagad na lumabas si Ivan upang hintayin ang dalaga sa tapat ng kanyang kotse. Brianna, bilisan mo dyan. Naghihintay na sa labas ang Prince Charming mo. Heto na, pababa na nga po. Rosa, ayos lang ba ang suot ko?
Oo, bagay na bagay sa'yo. Ang mukha ko, hindi ba maitim o wala bang dumi? Oo, ayos lang. Napakaganda mo nga, Beshi. Salamat. Mauuna na kami sa'yo, ha? Ingat ka later, okay? Sige, salamat. Ingat ka din. You look so gorgeous, Brianna. Thank you. You look so handsome tonight. Nakaka-inlove ang kagwapuhan mo, Ivan. Dapat na ba akong kiligin? Hindi pa. Dahil nagsisimula pa lang ako. Baka mamaya, himatayin ka na sa sobrang kilig mo. Paano naman ako? Ngayon ko lang nalaman na magaling ka din palang bumanat. Magpasalamat ka dahil exclusive lang ang mga banat ko sa taong mahal ko. Pakiulit please. Exclusive lang ang banat mo sa mga taong ano? Nagkakamali ba ako ng rinig? Tama ang narinig mo, kaya hindi ko na kailangan pang ulitin pa. Dahil ayoko nang paulit-ulit. Kakaiba ka talaga, Brianna. Kaya naman mahal na mahal kita eh. I love you, Brianna. I love you too, Ivan. Ha? I love you too ka? Ibig sabihin ba nito ay tayo na? Ang sabi mo kasi sa akin nun, di ba? Na kapag hindi na thank you ang sinagot mo sa I love you ko at I love you too na, ay ibig sabihin lang nun ay sinasagot mo na ako. So dahil nag I love you too ka, tayo na? Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Gustong gusto ko. Sobra. Yes! Everyone! Sinagot na niya ako! Yes! Maupo ka nga, love. Nakakahiya. Ano ba? Wala akong pakialam, love. Basta sobrang saya ko ngayon. Dahil sa wakas ay girlfriend na kita. Basta, ipangako mo na hindi mo ko lolokohin at sasaktan, ha? Opo, pangako. Hindi lang ako nangangako. Kundi gagawin ko talaga. Very good. Kumain ang dalawa nang may ngiti sa labi. Flowers for you, love. Salamat. Happy Valentine's Day, mahal ko. Happy Valentine's Day din sa'yo, mahal ko. I love you so much, Ivan. Sana, napasaya kita ngayong birthday mo. Happy birthday, my boyfie. Sobra mo ako napasaya, mahal ko. Salamat. Maraming salamat dahil ibinigay ka ng tadhana sa buhay ko. Kaya, aalagaan at mamahalin kita palagi. Sana, gawin mo talaga lahat ng mga pangako mo, Ivan. Opo, mahal ko. Naaalala mo pa ba, mahal ko, yung sinabi mo sa akin last birthday ko? Alin, mahal ko? Na ang gusto mo, ang magiging first boyfriend mo, ay siya na magiging asawa mo. Oo, yun talaga ang gusto ko. Kaya nga, hindi ako nagpapaligaw. Ikaw ang unang lalaking pinayagan kong manligaw sa akin. At ngayon ay boyfriend ko na. Mahal, alam ko na masyado ako mabilis sa bagay na to. Pero gusto ko sanang tuparin yung kahilingan mo sa akin noong nakaraang birthday ko. What do you mean, love? Mahal, alam ko na ito ang unang araw natin bilang mag-boyfriend at girlfriend. Pero patawad, mahal ko. Ayoko na maging boyfriend mo. Mahal, sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang, please. Hindi ako nagbibiro, mahal ko. Seryoso ako. Ayoko na maging boyfriend mo. Dahil ba kay Aya? Hindi. Pero pwede na din oo. Grabe ka, Ivan. E di sana una pa lang hindi mo na ako niyayang makipag-date sa'yo ngayong Valentine's. Para hindi ko naisipang sagutin ka ngayon. Sana noon pa ay itinigil mo na ang paniligaw mo kung may Aya ka na pala. Pwede bang patapusin mo muna ako magsalita? Sige, bilisan mo bago pa kita masampal, Ivan. Katulad ng sinabi ko sa'yo kanina, ayoko nang maging boyfriend mo. Alam mo kung bakit? Simple lang. Gusto ko na kasi na maging asawa mo sa natitirang oras natin sa buhay natin. Gusto na kitang makasama sa buong buhay ko. Gusto na kitang maging ina na magiging mga anak ko. Kaya I'm hoping na payagan mo kung hindi ka na maging girlfriend, Brianna. Brianna, will you be my wife? Brianna, will you marry me?
Lumuluhang sambit ni Ivan habang nakaluhod at hawak-hawak ang diamond ring na binili niya para kay Brianna. Nakakainis ka naman, mahal ko. Akala ko talagang iiwanan mo na ako sa mismong araw na sinagot kita. Yes, mahal ko. I am so willing to be your wife. To finally marry you, Ivan. Sagot nito, kaya agad na isinuot ni Ivan sa dalaga ang singsing bago hinalikan ang kamay ng dalaga. Thank you, love. And I love you so much. Teka, bakit sabi mo kanina ay para kay Aya? Para kay Aya, kaya papakasalan na kita. Alam ko nagsiselos ka sa kanya, kaya pakakasalan na kita para hindi na ako maagaw pa ni Aya sa pinakamamahal kong babae. Pinaka? Bakit? May iba ka pang mahal? Of course naman, meron pa. Si Mommy at ang kapatid kong babae. Akala ko may iba ka pang girlfriend bukod sa akin eh. Ikaw lang po ang mahal ko. Dapat lang. Matapos ang nasabing date ni na Ivan at Brianna ay kaagad na siyang inihatid ng binata sa bahay niya. Kapwa sila masaya ng gabing yon dahil sa mga nangyari. Brianna, ano yan? Singsing. Gaga, alam kong singsing yan. Pero bakit? Paano? At kanino galing? Binigay sa akin ni Ivan. Kasi, engaged na kami eh. Engaged? As in magpapakasal na kayo? Oo. Paano nangyari? Ang sabi mo sa akin kanina ay sasagutin mo lang siya, di ba? Paano naging engaged agad? After ko kasi siyang sagutin, ay nag-propose na kagad siya at pumayag naman ako dahil mahal na mahal namin ang isa't isa. Grabe ka, friend! Umalis kang single, tapos pag uwi mo, engaged ka na. Hindi ka ba masaya para sa akin? Masaya naman ako, Beshi. Nagulat lang. Okay. By the way, congrats, Beshi. Thank you. Matapos ang date nila ni Brianna ay dumiretso na si Ivan sa kanyang mga magulang. Good evening, Mom and Dad. Good evening, anak. Anong balita sa date mo? Sinagot ka na ba ni Brianna? Yes, Dad. Sinagot na po niya ako. Kaya tinuloy ko na po ang plano ko. Plano? Anong plano naman yan, Ivan? Don't tell me na pinagtitripan mo lang si Brianna. Dad, hindi po. Ano pala ang planong sinasabi mo? We're now engaged, Dad. Niyaya ko na po siya magpakasal. Really? I am so proud of you, anak. Bigyan mo ako kagad ng apo, ha? Dad! Bakit? Kailan ba ang kasal ninyo? Sa mas madaling panahon po. Okay, edi magpakasal na kayo sa linggo. Sige, Dad. Sasabihin ko po kay Brianna. Excited ka masyado. Wala pang ang damit ang fiancé mo. Nagpagawa na po ako, Dad, noong nakaraan pa. Aba, planado. Yes, Dad. Bye po. Inform ko lang po si Brianna sa kasal namin. Sige, mag-iingat ka. Mahal. Oh, bakit napasugod ka naman dito? May problema ba? Wala naman. Pero next week na pala ang kasal natin. I just want to tell you. Ha? Hindi ba masyadong mabilis? Don't worry. Handa naman na ang lahat. Magmula sa susuotin mo at ng mga abay at mga ninong at ninang natin sa kasal. Bye, mahal. Sige, bye. Ingat ka. Hello, Mommy. Kamusta, anak? Sinagot mo na ba yung maniligaw mong kinukwento sa akin ni Rosa? Yes po, Mommy. Mabuti naman, anak, kung ganoon. Dahil excited na kami ng daddy mo na magkaroon ng apo. Ma, apo kagad? Bakit? Masama ba? Hindi naman po. Yun naman pala eh. Mommy, pwede po bang pumunta kayo dito ni daddy sa bahay ko? Ikakasal na po kasi ako sa 1 linggo. And gusto ko po kayo makasama bago ako ikasal. Sure, anak. Pupunta kami dyan bukas na bukas din. Para masaksihan namin ang kasal na nag-iisa naming anak. Thank you po, Mommy.
Mabilis na lumipas sa mga araw at sumapit na ang araw ng kasal ni Brianna at Ivan, kung kaya naman ay abala ang lahat sa paghahanda para sa naturang kasalan ng dalawa. Mommy, bakit po kayo umiiyak? Paano ba naman kasi? Ikakasal na ang baby ko. Mommy, malaki na ang anak natin. Kung gusto mo, pagkatapos ng kasal habang nag-honeymoon sila Brianna ay mag-honeymoon din tayo. Para makagawa tayo ng bagong anak na makakasama natin at palalakihin natin. Ay nako, Bricks, ikakasal na lang at lahat ng anak natin. Puro ka pa kalokohan. Hindi ako nagbibiro, honey. Seryoso ako. Tumigil ka nga dyan, Bricks. Anak, pakipot pa ang mami mo. Gusto din naman na nasusolo ako. Daddy, kahit may asawa na po ako, tandaan niyo po na mahal ko kayong dalawa ni Mami. Mag-iingat po kayo palagi, ah. Oo naman, anak. Basta, kapag nagkaroon na kayo ng anak, ay ipapahiram niyo sa amin ng mami mo, ah. Opo, Daddy. Promise. Excuse me po, tita. Aayusan na daw po si Brianna ng makeup artist niya para po makapaghanda na siya sa kasal niya. O sige, anak. Magkita na lang tayo sa simbahan, ha? Opo, Mami. Kaagad na umalis sa mga magulang ni Brianna, kung kaya naman ay sinimulan ng ayusan ng makeup artist si Brianna. Congratulations, Ma'am. Salamat. Alam mo bang best friend ko yan si Ivan noong straight pa ako? At yang si Ivan ang naging dahilan kaya nabaliko ako. Pero hindi niya ako type kasi palagi niyang sinasabi na mahal niya ako bilang kaibigan. Kaya wag na daw akong umasa pa na lumampas kami sa limit. Dahil never daw siyang papatol sa hindi babae. Grabe naman ka-harsh ng sinabi niya sa'yo, Angela. Alam mo, thankful ako sa kanya dahil nakakilala ako ng lalaking mamahalin ako ng wagas noong nagmo-move on ako sa kanya sa isang bar habang nagpapakalasing ako. Kaya until now, mag-best friend pa din kami habang happy na ako sa relationship ko with Anjo. Congrats! Salamat. Aalagaan at mamahalin mo palagi si Ivan, ha? Oo naman. Promise. Ayan, you look so beautiful. Para ka ng diwata sa sobrang ganda mo. Thank you. Matapos ang paghahanda ay nagsimula na ang kasal. Lumalakad na si Brianna palapit sa lalaking mahal niya habang akay-akay ng kanyang mga magulang. Alagaan at mahalin mo ang prinsesa namin, ha? Opo, pangako po. Umiiyak nang muling naglakad sina Brianna at Ivan dahil sa tuwa at sayang nadarama nila dahil sa pinakamahalagang araw sa kanilang buhay. Brianna, my lovely wife, I'm madly in love with you. I promise that my love for you will grow stronger with each passing day, and that I will be your friend and partner every step of the way. I will be there for you at all hours of the day and night. Rich or poor, sick or well, I believe in, admire, cherish, and respect you. I will make you the happiest girl in the world, and I'll always protect you, my wife Brianna. Umiiyak na saad ni Ivan. To my faithful husband, Ivan, love brought us together, but our devotion and companionship will keep us together. I cannot wait to face the many adventures of life together with you. I'll stand by you forever, and I will always be there for you. I promise that I will always be a shoulder to cry on and to wipe away your tears. Umiiyak sa tuwang saad ni Brianna. Ivan and Brianna, having witnessed your marriage vows in the eyes of God, and before all who are assembled here, by the authority invested in me by the state of the Philippines, I pronounce you, husband and wife. You may now kiss the bride. Saad ng pare. Mahal na mahal kita, Brianna. Sambit ni Ivan habang dahan-dahang hinahalikan ang labi ni Brianna. Mahal na mahal din kita, Ivan. Sagot naman ni Brianna na labis ang sayang nadarama dahil sa kanilang kasal ng mahal niyang si Ivan. Wakas.